Si Baikuren ay isang mag-aaral ng Kiming Sword Sect na determinado na maging isang master ng Kai, pero kahit na siya ay nagsanay ng 3,000 taon, ay hindi pa rin siya isang Diyos. Kaya sa kanyang paghahanap na maging pinakamalakas, ay nagpasya siyang iwanan ang kanyang ligtas na tahanan sa bundok at maglakbay sa malawak at kakaibang mundo. Samantala sa cultivation realm sa isang malayong monasteryo sa kabundukan, may isang magandang templo na puno ng mga estudyante na nagsisikap na matutunan at mapagtagumpayan ang lahat ng uri ng Kai. Makikita natin ang dalawang bantay na naglilinis ng bakuran, pero biglang napansin ng isa na may kakaiba sa spiritual pool na isang napakahalagang lugar sa cultivation realm. Biglang nagdilim ang mga ulap at kumidlat sa paligid at tila may masamang nangyayari. Nagsimulang tamaan ng kulog ang templo at nag-alala ang mga bantay nang mapagtanto nilang sila ay inaatake. Kaya nagsitakbo sila. Biglang nagbago ng anyo ang kulog at ipinakilala ang mga Thunder Beasts at marami sila. Ang mga sinaunang halimaw na ito ay umatake sa templo at walang nagawa ang mga bantay. Sumabog ang templo habang winawasak ng kanilang mga atake ang banal na pader at mga gusali. Isa sa mga bantay ay napatay ng Thunder Beasts na patuloy na umatungal at umatake. Ilang sandali pa ay may lumipad na espada sa laban at naghiwalay ang mga ulap. Natigil ang mga halimaw na makita nilang dumating ang isang Master of Sky na si Juyanzi, ang pinuno ng sekta na nagtuturo ng Sword Sect. Sinabi niya sa mga halimaw na itigil ang kanilang atake at tila natakot ang mga ito sa kanya. Dahil ang kanyang kapangyarihan ay napakalakas na pati ang Thunder Beasts ay nanginginig. Ginamit ni Juyanzi ang kanyang makapangyarihang atake upang pigilan sila. Mula sa malayo ay may isang misteryosong estranghero na nakangiti at tila siya ang nagpadala ng mga Thunder Beasts sa templo. Kinailangan ni Juyanzi na tawagin ang mas maraming bantay dahil mas marami pang halimaw ang dumarating. Dito ipinakilala si Baikuren, ang ating pangunahing tauhan na nasa templo upang sanayin ang kanyang chi. Biglang nag-activate siya ng isang higanting energy blast na halos sumira sa templo. Biglang nawala sa kontrol si Bai at nagalit sa mga Diyos dahil kahit matagal na siyang nagsasanay ay hindi pa rin niya nagagawang makamit ang ganap na Kai. 3,000 taon na siyang nagsasanay pero hindi pa rin sapat ang kanyang lakas. Samantala patuloy na nagaganap ang malawak na labanan ng mga puwersa ng templo laban sa mga Thunder Beasts at nakikita ito ni Bai mula sa malayo. Naisip niyang sumali at ipakita ang kanyang kapangyarihan, kaya bumaba siya mula sa tuktok ng bundok dala ang isang makapangyarihang espada upang lumaban. Biglang inilabas ng misteryosong mandirigmang nagpadala ng mga halimaw ang kanyang tunay na kapangyarihan at bumaba sa templo upang harapin sina Juyanzi at ang mga bantay. Malakas ang estranghero at nag-alala si Juyanzi kung kaya ba niya itong talunin mag-isa. Biglang lumitaw si Bai na lumilipad, kaya nagulat ang lahat sa kanyang kakakayahan. Kahit hindi siya kontento sa kanyang kapangyarihan, ay mas malakas pa rin siya kaysa sa iba. Nagsimula ang laban nila ng kontrabida, nagbanggaan ang kanilang mga espada at ipinakita ang kani-kanilang kapangyarihan. Mabilis si Bai at parang truck ang bawat hiwa ng kanyang espada at hindi siya tumigil hanggang sa natalo ang kalaban. Lumaban sila gamit ang buong lakas at halos nawasak ang templo at nasira ang pintuan. Pero sa huli nanalo si Bai dahil sobrang lakas niya. Matapos talunin ang kontrabida, nalaman ni Bai na ito ay kabilang sa Demon Sect. Nagplano rin si Bai na umalis sa templo, pero mayroon pa rin siyang tinatagong malaking lihim. Bumalik siya sa kanyang sikreto na silid nang biglang umatake ang isang mandirigmang multo mula sa Hades Realm. Ito ay si Suling na dumating para kay Bai. Nalaman natin na si Bai ay matagal nang umiinom ng mga pil upang pahabain ang kanyang buhay. Kaya siya ay nabubuhay ng higit 3,000 taon upang maging napakalakas. 50 taon na ang nakalipas mula nang siya ay huling uminom ng pil upang pahabain muli ang kanyang buhay. Muling nais ni Suling na dalhin si Bai sa Hades, pero syempre ayaw pa niyang umalis. Gusto ni Bai na mabuhay ng mas matagal para maging Diyos ng Kai. Pagkatapos ay nag-usap sina Juyanzi at Bai habang naghahanda ng mga halamang gamot. Pinag-usapan nila ang kasalukuyang sitwasyon at nalaman natin ang tungkol sa Hades Ghost at sa nangyari kina Bai at Suling na nagkaroon ng malaking labanan. Nakiusap si Bai ng 50 araw pa bago siya lumikha ng bagong pill, pero hindi pumayag si Suling, kaya nagkasundo sila sa 10 araw lang para gawin ang immortality pill. Plano ni Bai ang kanyang susunod na hakbang kasama si Juyanzi. Umupo sila at pinag-usapan ang plano. Gusto ni Bai malaman kung may halamang kailangan para sa pill na malapit lang. Ipinaliwanag ni Juyanzi na mahirap itong hanapin, pero determinado si Bai na hindi mabigo.
Sinabi ni Juyanzi na may celestial herb na malapit at baka magamit yon ni Bai. Kaya nagtungo si Bai sa kagubatan upang maghanap. Sinundan siya ng isang bantay na madalas magalit sa kanya dahil sa kanyang malikot na ugali. Mahirap kontrolin si Bai at madalas siyang kumilos na parang bata. Habang naglalakbay upang hanapin ang halamang gamot, ay nakasalubong nila ang ilang tulisan at kriminal na madalas umatake sa mga mangangalakal sa kalsada at nakawan sila. Tinakot nila si Bai at sinabing atakihin siya, pero hindi siya natakot dahil alam niyang siya ay napakalakas at sila ay mahina. Inamin ng mga tulisan na minsan ay umaatake rin sila ng mga demonyo dahil kabilang sila sa angkan na iyon. Pero hindi pinansin ni Bai ang kanilang kuwento. Nang bunutin ng mga tulisan ang kanilang armas ay hindi gumalaw si Bai, pero biglang lumitaw ang isa pang mandirigma na agad na hinarang ang kanilang mga atake nang walang kahirap-hirap. Iniisip ni Bai na ang misteryosong mandirigmang ito ay sobrang astig at hinahangaan niya ang kanyang kapangyarihan at kontrol sa chi. Ang mandirigma ay sabay na lumalaban-laban sa ilang tulisan. Ang kanyang espada ay kumikilos na parang hangin at walang laban ang kanilang mga atake. Sa ilang segundo lang ay natalunan niya ang lahat, kaya napaupo ang mga tulisan sa lupa na nanginginig sa takot. Hindi nila alam na kalaban sila ng isang elite na mandirigma. Sa una ang mandirigmang ito ay mukhang batang lalaki lang mula sa isang kalapit na nayon, pero biglang nakita ni Bai na lahat ng tulisan ay nakahandusay na patay sa lupa. Namangha siya at sinubukang makipag-usap, pero ang mandirigma ay hindi magiliw at agad na umalis. Ang tanging sinabi niya ay nangangaso siya ng mga demonyo sa paligid. Interesado si Bai, kaya nagpasya siyang sundan ng mandirigma upang malaman pa ang tungkol sa kanya at sa kanyang kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang oras natagpuan ni Bai ang mandirigma sa isang kuweba na nakikipaglaban sa isang slime demon. Tumalon ang mandirigma sa hangin at pinutol sa kalahati ang halimaw gamit ang kanyang makapangyarihang espada. Ang problema lang ay may halos 100 demonyo pa sa kuweba, kaya kahit ang malakas na mandirigma ay nag-alala sa kanyang sitwasyon. Mabilis na tumalo ng mga demonyo at sabay-sabay na umatake gamit ang kanilang mababangis na galaw. Biglang natalo ang mandirigma dahil sobrang dami ng kalaban at hindi na siya makalaban. Kaya biglang sumali si Bai upang ipakita ang kanyang lakas. Hinugot niya ang kanyang makapangyarihang espada at nagsimulang magputol ng mga halimaw. Sa isang iglap ay nakapatay siya ng 10 demonyo at hindi pa niya siniseryoso ang laban. Parang wala lang sa kanya ang lahat habang isa-isa niyang nilalagas ang mga ito. Namangha ang walang pangalang mandirigma sa tunay na lakas ni Bai at di nagtagal ay natalo nila lahat ng demonyo at nailigtas ang araw. Sa wakas ay nag-usap na rin sila at nalaman ni Bai na ang pangalan ng mandirigma ay si Tang Wei na matagal nang nangangaso ng mga demonyo. Lubos na humanga si Tang Wei sa kapangyarihan ni Bai at gusto niyang sumama ito upang labanan pa ang mas maraming halimaw sa kanilang lupain. Kaya nagpasya si Bai na sumama kay Tang Wei upang matuto pa ng mas malalakas na kapangyarihan. Nagkaroon sila ng pulong kasama si Su Shanju, isang pinuno ng sekta at misteryosong babae. Si Tang Wei ay agad na hindi natuwa sa kanya dahil nakipagtrabaho siya sa mga demonyo noon. Pero si Su ay nagdesisyong tulungan silang dalawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang kaharian at kung saan sila dapat pumunta. Nagsimula si Bai sa isang bagong pakikipagsapalaran at ngayon ay mga kaibigan na siyang kasama sa paglalakbay. Alam niyang mahaba ang paglalakbay at maraming laban ang naghihintay para sa kanila. Sa puntong ito, ipinakilala ang isang lord na namumuno sa lupaing iyon. Maraming pintor ang pumupunta at gumagawa ng mga obra para sa kanya. Malapit ng idaraos ang isang malaking seremonya, kaya gusto ng Lord ang pinakamahusay na obra. Hindi siya nasisiyahan sa mga kasalukuyang likha ng mga pintor, kaya pinaalis niya sila at inutusan silang bumalik na may mas mahusay na gawa. Dito pumasok ang prinsesa at nalaman natin na ang Lord ay ang kanyang ama. Gusto niyang ipakasal ang prinsesa sa isang misteryosong lalaki na may pulang mata. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang isang marangal na galing sa mayamang pamilya, pero ang totoo ay masamang balak siya para sa kaharian. Tinanggihan ng prinsesa ang ideya at biglang tumakbo palayo. Hinabol siya ng lalaking may pulang mata at binigyan ng isang rosas. Ang rosas ay naghiwa sa kanya at nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Ngingiti ang masamang lalaki dahil ayon sa plano ang lahat. Samantala makikita natin ang dalawang bantay na natutulog sa harap ng Imperial Temple. Ang templong ito ang taguan ng Imperial Tomb kung saan nakahimlay ang lahat ng yumaong emperador kasama ang kanilang kayamanan. Lumapit si Bai sa mga bantay at hindi siya napansin.
Tumalon siya papasok at diretso sa libingan. Binuksan ni Bai ang mga kabaong upang makahanap ng kayamanan at nakatagpo siya ng isang bihirang espada at ginto. Sa sandaling iyon ay nakasalubong niya si Tang Wei na naroon din sa isang misyon. Ipinaliwanag ni Tang Wei na iniimbestigahan niya ang libingan dahil maraming zombie ang nagmumula dito. Naisip niyang ang templo ay sangkot sa masamang balak tungkol sa mga zombie. Pagkatapos ng kanilang usapan ay nagpasya sina Bai at Tang na magsama upang imbestigahan ang libingan. Naglakbay sila papunta sa pinakagitna at natuklasan na ang mga ninuno ng imperyo ay napakayaman pero kakaiba rin. Natagpuan nila ang pangunahing kabaong ng templo at nagsimulang maglabas ng pulang liwanag, tila may masamang mahika sa paligid nito. Dito lumabas ang nakakagulat na revelasyon, si Tang Wei ay hindi tunay na lalaki, kundi ang prinsesa na pinipilit ipakasal sa masamang lalaki. Hindi siya kailanman naging lalaki kundi babae. Binigyan siya ni Bai ng sleeping pill upang mailigtas palabas ng libingan bago pa dumating ang mga bantay. Pagkaraan ng ilang araw, tinulungan ni Bai si Tang na harapin ang kanyang ama. Nagbihis si Tang bilang prinsesa na siya talaga at hinarap ang emperador. Sinabi niyang huwag siyang piliting magpakasal. Ang kanyang ama na emperador ay isang matandang mahilig uminom at hindi matalino. Nandoon din si Bai upang ipakita ang suporta. Nalaman din natin ang higit patungkol kay Su at sa kanyang pinagmulan. Ang totoo hindi, dahil nakipagtulungan siya sa mga demonyo, kaya hindi siya gusto ni Tang, kundi dahil si Su mismo ay kalahating halimaw. Ikinuwento niya ang isang lumang kasaysayan tungkol sa isang matinding digmaan ng tao at mga halimaw. Maraming tao ang namatay sa digmaang iyon at muntik nang masakop ng mga halimaw ang buong mundo. Ang Monster King ay sobrang makapangyarihan at walang makapigil sa kanya. Inatake niya ang ina ni Su at doon siya ipinanganak, kalahating tao at kalahating halimaw. Bumalik ang Monster King upang wasakin si Su at ang kanyang ina dahil ayaw niyang magkaroon ng anak. Tinangka niyang tapusin ang kanilang buhay, pero biglang nagising ang kapangyarihan ni Su bilang halimaw at nakalaban siya. Ipinaliwanag ni Su kay Tang na kinasusuklaman siya ng Monster King at gusto siyang ikulong sa Monster Realm. Siya rin ang nagbalat kayo sa kanya bilang may sala sa mga pag-ataking zombie na nangyayari sa buong imperyo. Gusto ni Su na labanan ang kanyang ama at tuluyang talunin ang masasamang puwersa. Kaya naunawaan ni Tang na si Su ay hindi masamang tao, kundi isang biktima ng kanyang pinagmulan. Hindi tulad ng kanyang ama ay hindi halimaw si Su. At hating gabi nakita natin na ang mga kontrabida ay dumudukot ng mga bata at sinusubukang gawing masasamang zombie. Pero sa kabutihang palad dumating si Bai at ginising sila, iniligtas niya ang mga bata at inilabas mula sa libingan. Si Bai at si Tang ay nagsimulang lumaban laban sa masamang organisasyong nagbabalak siraan si Su at sakupin ang imperyo. Dumating ang araw ng seremonya ng sakripisyo at makikita natin ang lalaking may pulang mata na naroon din. Binalak niyang ihandog ang mga bata sa gitna ng ritual. Ang mga tao sa plaza ay pagod na dahil sa mga pag-atake ng zombie at hindi na sila sigurado kung naniniwala pa sila sa emperador. Sinimulan ng lalaking may pulang mata ang seremonya at inihanda ang kanyang pag-atake, pero biglang napansin niyang wala na ang mga bata at may sumira sa kanyang plano. Sa sandaling iyon lumitaw si Bai mula sa usok at pinagtawanan ng kontrabida. Nakita natin ang mga bata na masaya at sumasayaw habang ipinakikilala si Su sa entablado. Natatakot si Su dahil unang beses niyang humarap sa napakaraming tao. Sinabi ng kontrabida na hindi siya tatanggapin ng mga tao dahil isa siyang halimaw. Biglang ipinakita ng lalaking may pulang mata ang kanyang tunay na anyo at naging isang higanteng punong halimaw. Doon lang nalaman na isa pala siyang demonyo simula pa lang. Plano na niyang atakihin ang buong lungsod at nagsimulang maging isang dambuhalang halaman na gustong lamunin ng lahat. Napatulala ang emperador at nakatulog sa sobrang gulat, kaya si Tang ang kailangang magprotekta sa kanya. Nagtakbuhan ang mga bantay dahil sobrang lakas ng halimaw. Ipinahayag ni Su na si Bai ang pumatay sa ina ng halimaw, kaya galit ito sa kanya. Nagsimula ang laban sa pagitan ni Bai at ng halimaw. Gamit ang kanyang makapangyarihang espada, ay pinutol ni Bai ang mga halaman na ginagamit sa pag-atake. Si Bai at si Su ay magkasamang lumaban, pero samantala si Su ay sinusubukang pakalmahin ang halimaw habang tumakas ang mga tao. Gusto niyang maiwasan ang isa pang digmaan sa pagitan ng tao at halimaw. Sa huli natalo ni Bai ang halimaw na halaman, pero hindi niya ito tuluyang winasak. Ipinaliwanag ni Su na hindi siya pumapanig sa tao o halimaw, ang nais lang niya ay tapusin ang digmaan. Biglang sumulpot ang isang dambuhalang rosas mula sa lupa, at kumalat ang masamang mahika, lumalabas na nagsimula na ang proseso ng ritual.
Doon nalaman na bahagi si Tang ng dugong Maharlika, at kung gagamitin ang kanyang dugo sa seremonyang ito, ay magkakaroon ng walanghang kapangyarihan ang masasamang nilalang. Nandoon sina Bayatsu upang protektahan siya. Dito ipinakilala ang isang sinaunang emperador na dating tao, pero ngayon isang masamang zombie na gustong lamunin ang kanyang nasasakupan at maging immortal. Nakipaglaban si Bai sa emperador at gamit ang kanyang mabagsik na mga suntok at lakas ay natalo niya ito. Tumulong si Tang sa laban pero nasugatan siya, pagkatapos ay pinagaling siya ni Su at tila tuluyan nang natalo ang masamang emperador. Sa nakaraan ng bata pa si Bai, namuhay siyang mag-isa at walang kasama, araw-araw ay nakikipaglaban siya sa mga halimaw upang mabuhay. Hanggang isang araw may isang nilalang na parang Diyos na bumaba mula sa langit at inalok siyang sumama. Dahil wala siyang ibang pagpipilian pumayag siya at doon nagsimula ang kanyang paglalakbay upang maging isang Chi Master. Sa kasalukuyan bumalik ang multo ng Hades at sinabi ni Bai na kolektahin ang mga nawalang kaluluwa na naging zombie. Habang pinapagaling ni Su si Tang, nagtanong si Tang tungkol sa sumpa ng Dragon Ball na nakaugnay sa kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Su na ito ay isang sinaunang alamat kung saan ang isang Diyos at isang dragon ay nagkaanak at ang batang iyon ay isang immortal na dragon na ang dugo ay maalamat at konektado sa pinakamataas na antas ng Chi. Nalaman ni Tang na posibleng siya ay konektado sa alamat na ito. Nag-usap sina Tang at Su tungkol kay Bai at sinabi ni Tang na hindi niya ito masyadong kilala at tila pabaya dahil madalas siyang kumilos na parang wala siyang pakialam kahit nakikipaglaban siya sa dambuhalang halimaw at mga demonyo. Ipinaliwanag ni Su na palabas lang yun ni Bai dahil sa katotohanan siya ay napakahalaga at pinipigilan ang cultivation realm na mahulog sa ganap na kaguluhan. Samantala kinuha ng multo ng Hades ang mga nawawalang kaluluwa pabalik sa paraiso. Nagsalita siya tungkol sa reinkarnasyon at sinabi kay Bai na may dadalawa na lang siyang araw bago matapos ang huling 10 araw. Gustong-gusto ni Bai na madagdagan pa ang kanyang buhay at nagmakaawa siya na bigyan pa siya ng oras pero tinanggihan ito ng multo at binalaan siya na malapit nang matapos ang kanyang panahon. Nabuhay na si Bai ng 3,000 taon at ngayon, siya ay nasa huling mga araw na. Inimbitahan siya ng emperador at nagpasalamat dahil iniligtas niya ang kanyang buhay at ang buong imperyo. Gusto niyang pasalamatan si Bai sa pamamagitan ng pag-aalok ng kanyang anak na si Tang. Nagulat si Bai pati na rin si Tang dahil gusto lang ni Tang na sumama kay Bai at magsanay, hindi pa siya handa na magpakasal at magkaanak. Ipinaliwanag ni Bai na hindi niya kayang protektahan ng isang prinsesa habang naglalakbay, kaya nagpasya siyang umalis. Sa kanyang paglalakbay, biglang inatake siya ng multo ng Hades sa gubat. Sinubukan niyang lumaban, pero muntik na siyang madala pabalik. Hiningi niyang bigyan pa siya ng kaunting araw bago siya umalis at nakumbinsi niya ang multo na iwan muna siya. Dumating din si Su at pinrotektahan siya. Nalaman natin na parehong si Su at ang multo ng Hades ay nais tulungan si Bai dahil siya ay isang puwersa ng kabutihan. Nakatakas si Bai at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa ngayon, bumalik siya sa kanyang templo, pero siyempre sinundan siya ni Tang dahil galit siyang umalis ito nang hindi nagpapaalam. Pagdating niya sa templo ay hinarap niya si Bai at iginiit na maging guro niya ito, pero tinanggihan siya ni Bai. Nakilala ni Tang ang ibang pari at mga bantay sa templo at nalaman na may mga sinaunang teksto silang hindi maunawaan. Mahalaga rin ang mga tekstong ito kay Bai pero hindi niya mabasa. Sinabi ni Tang na magiging tagasalin lang siya kung tatanggapin siya bilang estudyante, kaya sa wakas pumayag si Bai at tinanggap siya bilang bagong alagad. Ngumiti si Tang dahil natupad ang kanyang gusto at nagpasya siyang manatili sa templo. Si Tang ay masigasig na nagsasalin ng sinaunang teksto, ang buong mukha niya ay puno ng dumi at tinta, pero marami pa siyang kailangang tapusin. Si Bai naman ay hindi nagpapadali sa kanya. Lagi siyang pumapasok sa silid para asarin siya o bigyan ng pagkain. Kaya madalas magalit si Tang at itinataboy siya palabas dahil sobrang pasensyoso si Bai. Pagkalipas ng ilang panahon, natapos din ni Tang ang pagsasalin at tuwang-tuwa si Bai dahil gusto niyang malaman ang nakasulat tungkol sa bagong kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Tang na ang teksto ay tumutukoy sa isang nilalang na tinatawag na Land Immortal. Nalito si Bai dahil hindi niya ito narinig kailanman. Sinabi ni Tang na ang sinaunang taong ito ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan, mas mataas kaysa normal na mortal at may kahindikhing na kapangyarihan. Gusto ni Bai malaman kung may pahiwatig kung paano siya mahahanap, pero ipinaliwanag ni Tang na walang bagong impormasyon sa teksto. Kaya lalo siyang naging mausisa kung paano niya mahahanap ang nilalang na ito. Sinabi niya kay Tang
Nahugasan ang kanyang mukha at samahan siyang mag-ensayo sa paanan ng bundok dahil plano niyang hanapin ang natitirang bahagi ng teksto at baka matuklasan ang kinaroroonan ng Land Immortal. Naghintay sina Bai at Tang sa kaibigan ni Bai, si Huang Fu, na may lumilipad na espada. Dinala niya sina Bai at Tang sa isang mapanganib na lupain kung saan niya natagpuan ang orihinal na batong tableta. Ayaw sanang sumama ni Tang dahil delikado, pero ipinaliwanag ni Bai na bilang tagasalin kailangan niyang sumama. Sumakay sila sa lumilipad na espada at nagsimula ang kanilang paglalakbay. Sa una sobrang takot ni Tang, pero pagkatapos ay biglang nag-enjoy siya at natuwa sa biyahe sa ulap. Mahaba ang biyahe, pero dahil sa lumilipad na espada ay mas pinaikli ito. Nakakita sila ng maraming mahiwagang nilalang at humanga si Tang kay Huang Fu na bagamat hindi kasing lakas ni Bai ay napakalakas pa rin. Habang naglalakbay, biglang inatake sila ng higanteng paniki pero walang hirap na tinalo ni Bai ang lahat. Pagkatapos ay umatake ang isang dambuhalang nilalang na lumilipad, kaya lumipad si Huang Fu para tapusin ito. Sobrang natuwa si Tang sa lakas ng kanyang guro at ng kanyang mga kaibigan. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang makarating sa isang napakalaking disyerto. Ipinaliwanag ni Huang Fu na dito niya nakita ang orihinal na tableta. Ang problema ay puno ng alikabok at bagyong buhangin ang lugar at hindi na niya maaala ang eksaktong kinaroonan. Naharap sila sa malaking problema at agad silang inatake ng isang higanteng alimango. Nakipaglaban sina Huang Fu at Bai habang si Tang ay nasa likuran, ngunit nasugatan ang kanyang kamay. Pinrotektahan siya ni Bai laban sa iba pang halimaw, pero biglang nadikit ni Tang ang isang bato gamit ang duguang kamay. Dahil sa dugo niya na may Dragon Ball connection, na-activate ang isang dambuhalang mahika at lumitaw ang isang nakatagong syudad sa gitna ng disyerto. Nagulat ang lahat at nawala ng malay si Tang dahil naubos ang kanyang lakas. Kailangan niyang magpahinga, pero naramdaman nila ang masamang enerhiya na konektado sa syudad. Wala silang gaanong oras bago sila lamunin ng sumpa ng syudad, pero natagpuan ni Bai ang batong tableta at naisulat ang natitirang teksto sa isang papel. Mabilis silang tumakas palabas at lumipad pabalik sa templo. Samantala sa isang malayong lugar, may isang nakakatakot na kastilyo na biglang lumitaw. Pumasok ang ilang manggagawa at natakot ng husto, hindi pa malinaw kung ano ito, pero alam nating may masamang nilalang na nakaupo sa trono na may kumikislap na pulang mata. Samantala sina Bai at Tang ay nagsimula ng kanilang pagsasanay sa tabi ng isang malaking talon. Inipon ni Bai ang kanyang chi at sinimulang kontrolin ang agos ng tubig. Namangha si Tang sa kapangyarihan ng kanyang guro. Ipinaliwanag ni Bai na kaya rin niyang kontrolin ang kanyang espiritual na enerhiya upang makalikha ng mga kapangyarihan at kakaibang kasanayan, pero kailangan pa ng oras. Si Bai ay nagsanay ng 3,000 taon kaya higit siya sa lahat ng normal na tao. Nagpasya si Tang na subukan ang kanyang lakas at dahil sa dugo at koneksyon niya sa immortal na dragon ay madali niyang nakontrol ang tubig. Nabigla si Bai kung gaano kadali para kay Tang na magawa ang ganitong kahindikhing nakakayahan. Ang isang normal na tao ay mangangailangan ng napakahabang panahon, pero si Tang ay tuwang-tuwa habang pinaglalaruan ng tubig. Samantala, isang warlord sa isang kalapit na lungsod ay nakatanggap ng ulat mula sa kanyang mga sundalo at nabalitaan nilang may lumitaw na sinaunang syudad. Nais niyang angkinin ang kastilyo para sa kanyang sarili. Habang nagpapatuloy ang pagsasanay ni Bai at Tang at natututo siya ng higit pa tungkol sa pagkontrol ng chi, nagpadala ng mga sundalo ang warlord papunta sa misteryosong kastilyo. Nagkaroon sila ng malaking labanan laban sa mga binagong sundalo. Napagtanto ng isa sa mga veteranong sundalo na ang mga halimaw na ito ay dating kabilang sa kaharian ng Donglin at naiba lamang sila dahil sa madilim na mahika ng kastilyo. Biglang may kakaibang enerhiya na lumaganap mula sa kastilyo, nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang mga sundalo at kumislap pula ang kanilang mga mata. Napagtanto ng isa sa mga matatandang general na nagsisimula ng kontrolin ng kastilyo ang kanilang mga sundalo. Ilang sandali pa ay nahulog sila sa kapangyarihan ng sumpa at nagsimulang bumikas ng kakaibang dasal habang papalapit sa kastilyo. Biglang umulan ng 1,000,000 palaso mula sa kastilyo at napilitang gamitin ng warlord ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang ipagtanggol ang sarili. Inutusan niya ang kanyang mga general na umurong habang siyang haharang sa mga halimaw at sa masamang mahika ng kastilyo. Hinatak ng warlord ang lahat ng masasamang sundalo at pilit silang itinulak palayo, habang ang natitirang mga sundalo ay nagsitakbo para makatakas mula sa sumpang kastilyo. Pagkalipas ng mahabang labanan, natalo ang warlord at siya ay binihag. Ilang sandali pa natagpuan siyang nakahiga sa kama
habang may isang nakakatakot na nilalang na nakatayo sa ibabaw niya. Nalaman natin na ang pinuno ng masamang kastilyo ay ang prinsipe ng Land Immortal. Hindi pa natin nakikita ang kanyang mukha, tanging isang pulang mata lang at mga kamay na buto na puno ng masamang mahika. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa warlord at unti-unti itong nagbago ng anyo. Habang nangyayari ito, nagsimulang magpanik ang iba't ibang bansa na pagtanto nila na paparating ang isang makapangyarihan at masamang puwersa. Kaya sina Bai at Tang ay kailangang makipagtulungan upang tulungan ang mga tao na labanan nito. Naisip din ni Bai na ang Sumpang Kastilyo ay konektado sa Land Immortal, kaya kailangan niyang kumilos kahit alam niyang mahirap ang laban. Nagsama-sama ang lahat ng mga mandirigma sa templo at nagsasanay, pati na ang kanilang mga estudyante. Nagulat si Tang nang makita niyang pati si Huang Fu ay may sariling alagad. Ipinaliwanag ng isa sa mga nakatatanda na madalas ginagaya ng mga estudyante ang ugali ng kanilang mga guro. Natakot si Tang dahil si Bai ay tamad at magulo at madalas umasta na parang tanga, kaya ayaw niyang maging katulad nito. Habang naghahanda ang iba, makikita si Bai na naglalakbay papunta sa Sumpang Kastilyo. Nakikipaglaban siya sa maraming sundalong naging halimaw. Madali niya silang tinatalo pero sobrang dami nila. Nagalit si Bai dahil naawa siya sa mga sundalo na naging mga alipin na zombie. Ginamit niya ang kanyang chi powers at winasak ang marami sa mga ito. At nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay papasok ng kastilyo upang alamin ang tunay na nangyayari. Sa wakas natagpuan niya ang warlord at sobrang iba na ang anyo nito, maputi na ang buhok at nag-iba ang balat. Determinado si Bai na iligtas siya dahil alam niyang makapangyarihan ito at mahalaga. Biglang nagising ang warlord at lumabas na siya ay nasa ilalim na ng sumpatan ng masamang pinuno ng kastilyo. Nagsimula silang maglaban, gumuho ang lahat sa paligid nila. Habang naglalaban, nagsasalita ang warlord, bilang boses ng nilalang na may pulang mata, ang prinsipe ng kadiliman. Nalaman ni Bai na muling babangon ang bagong dinastya ng mga halimaw at ito pa lang ang simula ng kanilang totoong problema. Natalo ni Bai ang warlord na nasa ilalim ng kontrol at biglang gumuho ang kastilyo at lumubog pabalik sa lupa. Nakatakas si Bai sa huling sandali, pero kasama sa paglubog ang warlord na nanatiling bihag ng sinaunang kasamaan. Pagbalik niya tinamaan siya ni Tang dahil sa pagiging pabaya at clumsy. Nakipag-usap si Bai sa kanyang mga kaibigan at dito niya nakilala ang nakababatang kapatid ng warlord na isa ring politiko sa imperyo. Malungkot siya dahil ang kanyang kapatid ay naging alipin ng masamang espiritu. Samantala ipinakita na ang warlord ay nakakulong sa isang piitan at pinahihirapan ng prinsipe ng kadiliman at idineklara ng prinsipe na ibabalik niya ang kanyang dinastya at sakupin ng mga tao. Siya ang sanhi ng lahat ng kasamaan, lahat ng zombie at mga pag-atake ng halimaw. Nababahala na si Bai at ang kanyang mga piling mandirigma. Alam nilang hindi sila pwedeng magbiro laban sa kapangyarihang ito kung hindi ay matatalo sila. Habang nangyayari ito, makikita ang babang kapatid ng warlord sa isang pandayan, gumagawa siya ng kakaibang sandata. Determinado siyang iligtas ang kanyang kapatid mag-isa. Samantala si Bai at ang iba pang mandirigma at mga opisyal ng pamahalaan ay nagpaplano ng susunod na hakbang. Nag-aalala sila sa lakas ng bagong kasamaan dahil hindi pa nila ito naranasan noon. Bigla silang nagulat nang may pumasok na figura sa templo at nakita nila ito ay ang nakabatang kapatid ng warlord. Pero ibang-iba na ang kanyang itsura, gumawa siya ng isang makapangyarihang baluti at sandata para sa kanyang sarili. Ngayon nais niyang sumama sa misyon upang iligtas ang kanyang kapatid. Makikita si Bai at Tang na naglalakad sa lungsod, nagpipintan mga palatandaan at naghahanda ng mga patibong. Ginagamit ni Bai ang pain upang mahulog ang sumpang syudad at ang prinsipe ng kasamaan. Ang syudad ay hindi talaga lumubog, bagkus ito ay lumipad sa himpapawid. Nababahala si Tang na baka hindi gumana ang plano, pero tiwala si Bai dahil handa ang kanyang mga kaibigang mandirigma. Biglang yumanig ang lupa at tumingala si Bai sa langit. Bumukas ang mga ulap at bumaba ang sumpang syudad. Umepekto ang plano ni Bai at nakahanda na ang patibong. Makikita ang lahat ng kanyang kaibigang mandirigma sa mga ulap. Handa para sa laban, nakasakay sila sa mahiwagang mga espada at lumilipad gamit ang kanilang kapangyarihan. Ito ay magiging isang mabagsik na labanan. Nagsimulang maglabas ng masamang mahika ang syudad, pero handa ang mga mandirigma, ginamit nila ang kanilang mga espesyal na salamangka at pinigilan ang atake. Si Su ay gumamit ng pinakamalakas niyang monster attack at nagawang salagi ng atake ng walang problema. Pero malayo pa ang katapusan ng laban dahil ang prinsipe ng kadiliman ay naghahanda ng mas mabigat na pag-atake.
Tinawag niya ang kanyang pulang mahika at lumikha ng mga slime monster, at biglang kumalat ang madilim na likido at nagsilabasan ang mga zombie at kalansay na handang umatake sa lahat ng nabubuhay. Nagsimula ang dambuhalang laban ng kabutihan labatan sa kasamaan. Ginamit ng mga mandirigma ang lahat ng kanilang kapangyarihan upang pigilan ang walang katapusang hukbo ng mga kalansay. Madilim sa lahat ng paligid pero nakipaglaban sila ng buong lakas. Nagtagumpay silang salagin ang mga atake. Bawat sundalo ay elite at mabilis at malakas ang kanilang mga galaw. Samantala pinaplano ni Bai ang kanyang susunod na hakbang at sa oras na iyon lumitaw ang kapatid ng warlord na nakasuot ng kanyang nakakatakot na baluti. Ipininilit niyang pumasok sa kastilyo upang iligtas ang kanyang kapatid, pero sinabi ni Bai na maghintay muna dahil napakaraming kalaban at napakadelikado ng sitwasyon. Sa loob ng sumpang kastilyo, makikita natin ang warlord na nasa ilalim ng kontrol ng isipan. Dati siyang mabuting tao, pero ngayon ay isa ng halimaw. Isang nagliliyab na kalansay ang nag-utos sa kanya na sumabak sa labanan at talunin ang mga kaaway. Dumating ang warlord sa labanan at nagsimulang umatake sa mabubuting mandirigma. Wala siyang awa at napakalakas ng kanyang kapangyarihan, kaya niyang gumalaw ng mas mabilis pa sa tunog at gamit ang kanyang madilim na mahika, ay kaya niyang higupin ang lakas ng sinumang sundalo. Ang mga sundalo at mandirigma ay sobrang natakot sa bagong halimaw na umatake sa kanila. Biglang sumugot si Leon, ang nakababatang kapatid ng warlord na suot ang makapangyarihang baluti. Tinaga niya ang kanyang kapatid at muntik na niyang talunin ito, kaya nagpasya siyang labanan ito ng isa laban sa isa habang ang iba ay naglalaban sa natitirang mga halimaw. Sa laban ng warlord na hawak ng Dark Prince ay sobrang makapangyarihan, kaya naging napakahirap para kay Leon. Kahit malakas ang kanyang baluti ay hindi ito sapat, lumipad sila at nagbanggaan ang kanilang mga espada. Sabay ginamit ang kanilang kapangyarihan. Doon lang natuklasan na ang dalawang magkapatid ay kambal at may telepathic connection, kaya nararamdaman ni Leon ang sakit ng kanyang kapatid. Sa huli nabasag ng warlord ang baluti ni Leon at sinimulan siyang durugin. Natalo si Leon, bumagsak ang kanyang baluti at wala na siyang laban. Ang Dark Prince na sumakop sa katawan ng kanyang kapatid ay sobrang lakas at idineklara niyang ang kanyang pagbabalik ay magiging maluwalhati at siya ang mamumuno sa lahat. Walang magawa si Leon, kundi hugutin ang kanyang espada at saksakin ang kapatid niya sa dibdib. May luha sa kanyang mga mata pero kailangan niyang pigilan ito. Biglang iniwan ng masamang espiritu ng Dark Prince ang katawan at pumasok sa mga piraso ng baluti na ginawa ni Leon. Habang nagpaalam na sana ang magkapatid, bigla silang inatake ng Dark Prince na ngayon ay nag-anyo bilang halimaw na nakabaluti. Sa sandaling iyon dumating si Bai at sinipa ang prinsipe ng kasamaan ng sobrang lakas kaya tumilapon ito sa gusali. Magsisimula na ang laban sa pagitan ni Bai at ng prinsipe. Ang espiritu ng prinsipe ay lumipad pabalik sa kastilyo at biglang nagbago ito ng anyo. Nagkaroon ng butas sa loob na may kumikislap na liwanag. Pumasok ang isang general upang silipin pero tinamaan siya ng kuryente at muntik nang mamatay. Napagtanto nila na nanatiling masama ang kastilyo at pinoprotektahan ang sarili. Ipinaliwanag ng isang pari na nagsanay kay Bai na ang sinumang nagmamay-ari ng kastilyo ay isang immortal na may matinding kapangyarihan. Hindi pa rin alam ni Bai ang susunod na hakbang dahil napakadelikado ng sitwasyon at ayaw niyang may mamatay pang mga kasama. Tinanong niya ang kanyang mga kaibigan tungkol sa sinaunang syudad at nagpasya silang mag-ingat at dahan-dahan sa kanilang plano. Habang nagpapahinga si Lion mula sa kanyang sugat at hindi tiyak kung buhay pa ang kanyang kapatid, maraming sundalo rin ang sugatan. Sinabi ni Bai sa kanyang mga kaibigan na bumalik muna at magpagaling at ang mas malalakas na mandirigma ay maghanda ng kontra-atake kung muling umatake ang kastilyo. Nagpasya si Bai na manatili at tuklasin ang sinaunang syudad upang malaman kung paano pigilan ang prinsipe ng kasamaan at sakupin ang kastilyo. Ipinaliwanag din niya na may kaibigan siyang matagal nang nakatira sa syudad, bagay na ikinagulat ng iba, pero tumanggi si Bai na ipaliwanag at gusto lang niyang simulan ang misyon. Samantala, makikita ang prinsipe ng kasamaan na nakaupo sa kanyang trono, isa na namang kalansay na may balabal at pulang mga mata, galit na galit dahil nasira ang kanyang plano. May isang nagliliyab na bungo na nagbibigay sa kanya ng payo, at galit ito dahil kinuha ng prinsipe ang kastilyo na hindi naman talagang masama. Samantala, natagpuan ni Bai ang multo ng Hades na kanyang kaibigan at palaging sumusubok dalhin siya pabalik. Tinanong niya ito kung may alam ba tungkol sa Mansion of Immortal Wisdom at sa kastilyo.
Ipinaliwanag ng multo na kailangan niyang dumaan sa energy vortex na nagbabantay sa lumilipad na kastilyo at doon niya makukuha ang mga sagot. Pero babala nito na napakadelikado at baka hindi na siya makaligtas. Nakipagpulong si Bai sa kanyang mga kaibigang mandirigma at ibinahagi ang plano. Lahat sila ay sasama upang tuklasin ang kastilyo at maghanap ng paraan para makapasok. Ito ay napakahalagang misyon kaya pinadala rin ni Su ang kanyang mga kasama upang bantayan ang paligid. Hindi gusto ni Bai na sumama si Tang dahil napakadelikado, pero porsigido si Tang at pinilit siyang pumayag. Sa huli tinanggap ni Bai at sumama rin ang ilang estudyante. Nagsama-sama sila sa ilalim ng kastilyo at gumawa ng mga magic puppet upang ipasok sa vortex. Biglang nagkaroon ng negatibong reaksyon at naglabas ng energy blast pero mabilis na sinugod ni Bai at ginamit ang kanyang espada upang basagin ang atake. Nabuo ang isang lagusan at sa wakas makakapasok na siya sa kastilyo upang tuklasin ito at tapusin ang prinsipe ng kasamaan. Pero natatakot pa rin si Bai dahil alam niyang hindi niya mapoprotektahan ang lahat ng kabataang estudyante. At ang lugar na ito ay napakadelikado kahit para sa kanya. Kaya naghahanda siyang pumasok sa dambuhalang kastilyo, dumaan sa energy vortex, at labanan ang mga halimaw na nilikha ng prinsipe. Pagkatapos ay hinanap nila ang pasukan papunta sa kastilyo, si Bai ay nagsimulang mag-recruit ng kanyang koponan, si Tang ay tiyak na sasama sa kanya. Pagkatapos, ang ibang mga pinuno ng iba't ibang sekta ay nagpasya na ibigay sa kanya ang kanilang mga alagad. Lahat ng mga alagad ay magagandang babae, kaya medyo nahihiya pa si Bai. Pero gusto niya talaga ang pinakamalalakas na mandirigma at narinig niya mula mismo sa kanilang mga guro na ang mga estudyanteng ito ay sobrang makapangyarihan. Sa huli si Bai at ang mga babae ay sumakay sa mga lumilipad na espada at pumasok sila sa energy vortex. Lumipad sila ng sobrang lapit sa vortex at biglang inactivate ni Su ang kanyang kapangyarihan at gumamit ng shockwave para itulak si Bai papasok sa vortex. Siya ay sumigaw dahil hindi talaga siya handang lumipad ng sobrang bilis. Si Bai at ang mga babae ay pumasok na sa vortex at ngayon ay nasa isang kakaibang lugar na puno ng mga galaxy at bituin. Ang masamang prinsipe ay nagmamasid sa kanilang paglalakbay habang sila ay lumilipad sa kalawakan. Ayaw niyang magtagumpay ang kanilang misyon, kaya nagpasya siyang maglagay ng mga patibong para sa kanila at ihulog sila sa matinding kaguluhan. Biglang nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang imahe sa kalawakan. Sinabi ni Bai sa mga babae na huwag tumingin o mag-focus dito dahil nandito ito para linlangin sila at gawing mahina ang kanilang mga isipan. Biglang nagbukas ang isang higanteng portal at nahulog dito ang buong grupo. Ngayon ay nasa isang ganap na ibang lokasyon sila kung saan may mga ulap at bundok sa paligid. Si Bai ay patuloy na huhulog pero biglang isa sa mga babae ang nagligtas sa kanya. Lumapag sila malapit sa isang estatwa kung saan nabasa nila ang isang sinaunang teksto tungkol sa buhay, muling pagsilang at kamatayan. Mukhang naipit sila sa isang ganap na bagong dimensyon. Kailangan nilang dumaan sa maraming pagsubok bago sila makarating sa pangunahing kastilyo at sa Dark Prince. Una nilang dadaanan ang isang madilim na portal na papunta sa hindi kilalang dimensyon. Si Bai at ang mga babae ay pumasok at biglang nakarating sa isang napagandang berdeng lupain na puno ng mga puno, mga ulap na hugis puso, at mahiwagang alikabok. Biglang na-in love ng husto ang mga babae kay Bai at nagseselos sila sa isa't isa. Parang may halong potion ng ilusyon sa hangin, kaya sila nagkakaganon. Si Tang ay napilitang makipaglaban sa isa pang babae gamit ang espada. Sinubukan ni Bai na pakalmahin silang lahat, pero sa huli ay nagpasya siya na ang kumilos. Umupo siya at nilunok ang lahat ng magic dust sa lugar na iyon. Nabasag ang mahika at bumalik sa normal ang mga babae. Ngayon si Bai at ang grupo ay nasa isang sirang bundok at kakaunti lang ang makikita. Parang nagbago ang mapa dahil sa pagkabasag ng spell. Natatakot sila pero nagpatuloy pa rin. Di nagtagal nakarating sila sa isang bagong haligi na may mga salita na nakaukit. Oras na raw para sa kanilang susunod na pagsubok, napunta sila sa isang tulay na walang buhay. Walang halaman o hayop, puro tulay, kadiliman, at isang higanteng bato na may mga letra. Nalaman ni Bai na ang susunod na pagsubok ay may kinalaman sa pagtanda, pero hindi niya agad maintindihan. Nagsimulang tumawa ang prinsipe ng kadiliman habang iniisip ang bagong patibong. Inactivate niya ang isang madilim na spell at tinamaan nito ang mga babae ng maliwanag na liwanag. Sa una, hindi sila natakot. Nagustuhan pa nila dahil mainit at maganda ang pakiramdam. Pero hindi nila namalayan na sa ilang segundo lang sila ay naging matatanda. Hindi ito agad napansin ni Bai. Pero biglang lahat ay nabigla. Ginawa ng Dark Prince na maging matanda ang lahat ng babae para mawalan sila ng pag-asa.
Sa una nagtatawanan lang ang mga babae sa pagiging matanda nila, pero biglang na-realize nila ang sitwasyon at nagsimulang umiyak at sumigaw. Nakita na rin ni Bai ang nangyari. Ang mga babae ay nananatiling nakatayo sa loob ng liwanag at patuloy na tumatanda. Wala silang magamit na armas o mahika. Isa ay sumubok gumamit ng higanteng palakol, pero sumakit ang balakang at mahina ang likod. Wala siyang magawa. Nagpasya ang Dark Prince na tamaan din si Bai ng liwanag para siya ay tumanda at manghina. Nagsimulang lumapit ang liwanag habang binabasa ni Bai ang bato para hanapin ang solusyon. May isa pang babae na sumubok magbabala. Pero huli na, tinamaan ng liwanag si Bai. Pero nakakagulat na wala siyang pagbabago. Hindi siya tumanda kahit kaunti. Nagulat ang lahat at pati ang Dark Prince. Hindi niya maintindihan kung bakit walang epekto. Lumabas ang katotohanan na si Bai ay tunay na espesyal. Ang kanyang pagtanda ay ibang-iba sa normal na tao. Siya ay 3,000 taong gulang kaya lampas na siya sa lahat ng mandirigma. Kailangan siyang labanan mismo ng Dark Prince kung gusto nitong angkinin ang kanyang katawan. Sinabi ng nagliliyab na bungo na nagbibigay payo sa Dark Prince na walang silbi ang mahihinang ilusyon at spell laban kay Bai. Masyado siyang espesyal. Ang problema ay sobrang tanda ng mga babae at hindi makagalaw. Na-realize ni Bai na kailangan niya silang ilabas at bigyan ng prutas. Ang problema ay hindi sila makalakad. Kinuha silang lahat ni Bai at dinala papunta sa gate. Ginamit niya ang lahat ng lakas para buhatin sila palabas ng tulay. Sa wakas nakalabas sila mula sa liwanag ng pagtanda at kinain mga babae ang prutas na nagbigay sa kanila ng normal na anyo. Bumata silang lahat at muling naging masaya. Natuwa si Bai na nailigtas niya ulit ang kanyang mga kaibigan. Pero ang problema ay nasa bagong silid, na naman sila na puno ng mga ilusyon at mahika. Biglang nagsimulang higupin ng silid ang kanilang enerhiya at tinali ito. Uminit din ng sobra ang paligid, puno ng higanteng mga halaman at rosas. Sobrang hirap maglakad. Nagsimulang putulin ni Bai ang mga halaman, pero biglang tumutubo ulit. Habang naglalakad may isa sa mga babae na nagsimulang magtanggal ng kanyang armor. Dahil sobrang init, natakot si Bai na baka tuluyang mawala nito ng saplot, pero buti na lang may suot pa itong damit sa loob. Sa huli natutunan ni Bai kung paano makalabas sa silid at muling natakot ang Dark Prince dahil hindi na naman umubra ang kanyang bitag. Sinabi ng Flaming Skull sa Dark Prince na siguradong matatalo siya kung patuloy lang niyang gagamitin ang mahihinang ilusyon at mga spell. Laban kay Bai, nagngangalit ang Dark Prince dahil hindi niya maintindihan kung bakit sobrang lakas ni Bai at kung bakit walang epekto ang kanyang madidilim na sumpa. Sobrang inis at bigong-bigo ang prinsipe. Si Bai at ang mga babae ay nasa loob ng portal pero hindi niya sila makita at wala rin siyang kontrol sa bagong dimensyon. Kaya hindi niya mapigilan si Bai. Tinutukso pa siya ng bungo na nagbibigay ng payo tungkol sa pagiging takot niya kay Bai. Sinabi pa nito na dapat siyang pumasok sa portal at labanan si Bai mismo. Nagalit lalo ang prinsipe sa ideyang ito. Samantala si Bai at ang mga babae ay nasa isang kakaibang lupain na puno ng mga puno at kakaibang bulaklak. Masayang-masaya ang mga babae dahil bata silang muli at gustong-gusto nila ang bagong kapaligiran. Pero nagsisimula silang magduda na parang nakarating sila sa paraiso. Alam ni Bai ang katotohanan at alam niyang nadala niya ang mga babae sa isang napakapanganib na daan. Dumating na sila sa Hades, ang ilalim ng lupa, wala nang ibang pagpipilian si Bai, kundi pumasok sa tarangkahan na patungo roon. Nakita niya ang multo ni Hades na dumarating sakay ng bangka. Kinausap siya ng multo at sinabi na manatili na siya sa Hades magpakailanman. Pero tinanggihan ulit ni Bai ang ideya at sinabi niya sa Ghost Warrior na bayad na niya ang kanyang buhay at marami pa siyang dapat gawin sa tunay na mundo. Sumakay si Bai at ang mga babae sa bangka at bumaba sila sa ilog patungo sa bagong destinasyon. Di nagtagal nakarating sila sa Forgetting Bridge. Ito ay isang tulay na binabantayan ng isang babae na nagbibigay ng espesyal na inumin sa mga nawawalang kaluluwa. Ang inuming ito ay luha na nagpapalimot ng mga sakit at alaala sa nakaraan. Para makatawid kailangan nilang uminom ng tubig na ito. Sa una hindi handa ang mga babae, pero biglang naalala nila ang lahat ng sakit sa kanilang buhay. Kaya isa-isa silang uminom at nagsimulang makalimot. Si Bai ay kailangang uminom ng napakaraming luha dahil sa sobrang haba ng kanyang buhay. Halos hindi siya makalakad, pero hindi siya sumuko. Sobrang lakas din ng kanyang puwersa ng buhay. Kaya ayaw niyang manatili sa kaharian ng Hades. Sumakay ulit sila sa bangka at naglayag pababa ng ilog para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ngayon ay halos mabaliw na sa galit ang Dark Prince. Hindi niya matanggap na si Bai ay sobrang makapangyarihan at hindi matatalo.
Nakita niya si Bai at ang mga kaluluwa na mabilis na nakalabas sa silid ng Hades. Hindi makapaniwala ang prinsipe. Ipinaliwanag ng Flaming Skull na hindi talaga maaring ikulong si Bai sa Hades. Pero mayroon pang ilang patibong ang prinsipe. Ayaw niyang makarating si Bai sa kanyang pangunahing trono. Muling nakipagkita si Bai at ang mababay sa multo ni Hades at nakakuha sila ng bagong gamit. Determinado ulit si Bai na magpatuloy anuman ang mangyari. Kaya nagtuloy sila sa isang bagong ilusyon. Ngayon ay nasa isang espasyo sila sa pagitan ng oras at realidad. May mga galaksi sa paligid at kakaibang mga salamin. Biglang nagsimulang umatake ang mga salamin at nililinlang sila. Kailangan nilang sirain ang ilusyon na ito kung gusto nilang makalabas ng buhay. Umaasa ang Dark Prince na dito na matatapos si Bai. Pero muli siyang nadismaya dahil kayang-kaya ni Bai ang mga patibong. Umupo ang masamang prinsipe habang pinapanood si Bai na parang nagre-relax lang at kumakain sa napakapanganib na dimensyon na ito. Nagtatawa ng walang tigil ang Flaming Skull dahil nakakatawa raw si Bai na napapabagsak ang lahat ng patibong na walang kahirap-hirap. Pero hindi na natutuwa ang Dark Prince. Galit na galit siya at gusto na niyang mawala si Bai. Pero anuman ang gawin niya ay palaging bigo. Si Tang at ang mga babae naman ay nagme-meditate para kumalma sa kakaibang dimensyon na ito. Pero lumalabas dito ang kanilang pinakamalalim at pinakamadilim na mga sikreto. Inamin ni Tang na minsan siyang umihi sa kama noong bata pa siya at nagsiwalat din ang iba ng kani-kanilang sikreto. Sinubukan ni Bai na ipaliwanag na kontrolado ang sitwasyon at kailangan lang nilang mag-relax. Biglang nagbukas ang mga portal at lumabas ang mga kakaibang ahas na yelo. Umatake ang mga ito pero nagawa nilang ipagtanggol ang isa't isa at talunin ang mga halimaw. Mas delikado pala ang dimensyon na ito kaysa sa akala nila, kaya kailangan nilang makalabas agad. Biglang nag-evolve ang maliliit na ahas at naging isang higanteng ahas na yelo na sobrang makapangyarihan. Nasugatan si Tang at nagsimulang dumugo. Na-realize ni Bai na sobrang delikado na ito para sa mga babae, kaya siya na ang kumilos at lumaban sa halimaw. Lumipad siya sa ere at sinimulang suntukin at tagain ang halimaw. Malakas ang mga braso at atake ng higanteng ahas. Pero sobrang bilis ni Bai, kaya nadurog niya ang katawan nito nang walang kahirap-hirap at hindi pa niya nagamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa kabilang banda, natutuwa ang Dark Prince sa laban at gusto niyang mamatay ang lahat dito. Habang nagaganap ang labanan, nakikita natin ang isang eksena kasama si Sue at isa niyang kaibigan sa nakaraan. Nag-uusap sila tungkol sa laban at tungkol kay Bai. Biglang lumabas ang isang babaeng halaman at sinabi kay Shu ang masamang balita. Sinabi nito na patay na ang kanyang ama na si Monster King. Nagulat si Shu at nalaman din niya ngayon ay nagkagulo ang buong kaharian ng mga halimaw dahil walang tunay na pinuno. Pero ayaw pa ring makialam ni Shu sa mga halimaw. Habang nangyayari ito ay nakikita naman natin si Bai at ang mga babae na nakikipaglaban pa rin sa ahas. Lumabas na ang halimaw na ito ay nilikha ng galit ng mga tao. Sa dimensyon na yun dala ni Bai ang sobrang daming puot. Nabuhay siya ng 3,000 taon kaya napakarami niyang kinamumuhian. At ang damdaming ito ay lumikha ng mas higanteng ahas na kailangan nilang labanan. Ginamit ni Bai ang pagkakataong ito para sanayin ng mga babae at gawing tunay na koponan sila. Nagsimula silang habulin at labanan ng ahas. Iniutos niya sa bawat isa na gamitin ng kanilang kapangyarihan para talunin ang higanteng halimaw. Sinanay talaga ni Bai ang mga babae hanggang sa maging mahusay silang koponan ng mga mandirigma. Ginamit ng isa ang kanyang makapangyarihang palakol. Ang isa pa ay gumamit ng mahiwagang instrumento para lumikha ng shockwaves. Sa wakas natalo nila ang higanteng ahas na yelo. Gusto pang subukan ni Bai ang lakas nila kaya ginamit niya ang sarili niyang put para lumikha ng mas malaking halimaw bilang huling pagsubok. Matindi ang laban. Pero pinatunayan ng mga babae na sobrang lakas nila at nagawa nilang durugin ang halimaw sa milyon-milyong piraso. Malinaw na mahusay na guro si Bai at ginawa niyang mga elite warrior ang mga babae. Sa sandaling iyon, na-realize ng Dark Prince na hindi na siya maaring manood lang. Ginamit niya ang kanyang madilim na mahika at isinama ang sarili niyang puot para lumikha ng bagong halimaw. Biglang hinarap ni Bai at ng mga babae ang demonyong nilalang na siya mismo at ang kanyang galit. Nakipaglaban si Bai sa anyo ng prinsipe bilang halimaw. Nangako ang Dark Prince na ililigtas ang mga babae at ang natitirang tao sa mundo kung ibibigay ni Bai ang kanyang katawan. Pero siyempre tumanggi siya. Nagsimula ang matinding laban. Ginamit ni Bai ang makapangyarihang mahika para protektahan ang sarili laban sa masasamang atake ng prinsipe. Sumama ang mga babae sa kanya
At nagsimula silang lahat ng isang matinding labanan, nasugatan ng prinsipe at in-upgrade pa ang kanyang anyo bilang halimaw para mas lumaki pa. Pero hindi ito nakapigil sa mga bayani. Habang nagpapatuloy ang laban, nagtipon ang mga pinuno ng iba't ibang sekta para pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Malinaw na ngayong patay ng Monster King magkakaroon ng problema at gulo sa lahat ng kaharian. Maaari itong magdulot ng mga digmaan. Ang ilan sa mga pinuno ay alam na kulang sila sa pera at hukbo kaya hindi sila makakatulong. Na-realize ni Shu ang dapat gawin. Sinabi niya sa mga pinuno na babalik siya sa kaharian ng mga halimaw at kukunin ang pamumuno. Gagastos siya, pero kakayanin niya ng mag-isa. Kung gagawin niya ito, mapoprotektahan ng iba. Samantala bayat ang mga babae ay nakakulong pa rin sa kakaibang dimensyon, kung saan ang kanilang mga pagnanasa at sikreto ay lumilikha ng mga demonyong halimaw. Halos mabaliw na ang mga babae dahil nakakita sila ng maraming espesyal na hiyas na maaring magpalakas ng kanilang armas at kasanayan. Sa kabilang banda Bai ay parang pinahirapan ng Dark Prince sa anyo niyang halimaw, nagawa niyang talunin ito at putulin. Pero ang katawan ng prinsipe ay patuloy na lumalaki dahil sa kanyang mga pagnanasa. Bawat beses na may tumutubo Bai ay agad itong pinuputol. Umiyak ang prinsipe at nagmakaawa na gusto na lang niyang mamatay ng mapayapa. Pero hindi pumayag Bai. Ipinaliwanag niya na sa dimensyong ito patuloy na lalaki ang katawan ng prinsipe dahil sa kanyang masamang pagnanasa. Na-realize ng prinsipe na talo na siya kaya binago ang plano. Nagbukas siya ng portal at dinukot si Tang. Sumigaw siya kay Bai na siya ang Dragon Ball Blood Legacy Child kaya kukunin niya ang kanyang katawan. Sinabi rin niyang habulin siya ni Bai. Galit na galit si Bai at kasama ang mga babae lumabas sila ng dimensyon. Nakatagpo niya ang Flaming Skull at na-realize niya na kailangan niyang pumasok ng mas malalim sa kastilyo para hanapin at iligtas si Tang. Nagpasya ang Skull na tulungan siya dahil hindi naman ito tunay na masama. Kailangan din ni Bai ng tulong para makahanap ng daan, papasok dahil napakakomplikado at mapanganib. Nalaman niya na ang Flaming Skull ay siya palang Wisdom Immortal at siya ang lumikha ng buong kastilyo. Wala siyang oras para makipag-usap, pero tinulungan siya ng Skull. Ipinaliwanag nito na may mas makapangyarihang demonyo pa sa loob ng kastilyo na konektado sa Dragon Ball Cursed Bloodline, kaya kinuha ng Dark Prince si Tang. Hindi niya ito sisirain dahil kailangan niya ang dugo nito. Tumakbo si Bai para iligtas ang kanyang estudyante. Di nagtagal nakarating siya sa bahagi ng sinaunang kastilyo na parang loob ng sikmura ng isang halimaw. Dito nakakulong si Tang. Naroon ang Dark Prince at lumikha siya ng bagong makapangyarihang halimaw. Isa itong higanteng leon na halimaw na may mga bahagi ng zombie at patuloy na nagre-regenerate sa bawat tama. Lumipad si Bai at sinubukan siyang saktan pero walang nangyari, sobrang lakas ng halimaw, pero hindi siya sumuko at ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Hanggang sa wakas natalo niya ang halimaw na naging alabok. Pero hindi pa tapos ang laban, hawak pa rin ng Dark Prince si Tang at hindi siya pinapakawalan. Nawawala na siya ng lakas ng buhay at balak gamitin ng prinsipe ang kanyang dugo para lumikha ng mas nakatakot na bagay. Sinubukan ni Bai na iligtas siya, pero pinigilan siya ng prinsipe at sinabing kapag gumalaw siya ay mamamatay agad si Tang. Alam ni Bai na nasa malaking problema siya, pero hindi niya hayaang mamatay ang kanyang kaibigan. Nag-aalala rin ang mga babae para kay Tang dahil nasa matinding panganib siya. Galit sila sa Flaming Skull dahil hindi nito ibinigay lahat ng detalye. Kaya sinimulan nilang bugbugin at kaladkarin ang Skull hanggang sasabihin nito ang buong katotohanan. Hindi nito naisip kung gaano talaga kaloko ang Dark Prince. Ang original na plano ay gamitin ang Dragon Ball Blood ni Tang para ibalik ang Demon Skeleton. Pero nalaman nilang mas masahol pa ang balak ng prinsipe. Lumabas na ang totoo. Ang plano ng Dark Prince ay hindi lang buhayin ang Demon Skeleton, kundi kontrolin ang buong Wisdom Castle at buong imperyo. Gamit ang dugo ni Tang, ibig sabihin maubos ang dugo nito at mamamatay siya. Labis ang pag-aalala ng mga babae dahil baka hindi makaligtas ang kanilang kaibigan sa huling labang ito. Laban sa pinakamalaking kasamaan. Si Bai na lang ang pag-asa para iligtas ang kanyang estudyante at tuluyang tapusin ang Dark Prince. Nagsimula na mag-isip ang mga babae ng paraan para iligtas si Tang. Narealize nila na kung isasara nila ang portal at pababagsakin ang kastilyo, mamamatay si Tang. Pero kung basta-basta nila siyang palalayain, mauubos din ang dugo niya. Tinanong nila ang Skull kung may ideya ito. Samantala sa lupa, naguulat ang mga sundalo kay Su. At sa iba pang mga pinuno, bumabagsak ang kalangitan. May mga higanteng meteor na nahuhulog mula sa kastilyo
at winawasak ang mga baryo at lungsod. Narealize ni Shu na nakikipaglaban si Bai sa isang napakalaking laban, kaya nagpasya siyang tumulong. Inutusan niya ang ibang pinuno na maghanda para sa digmaan. Nakikita natin ang ulan ng mga meteor na tumatama sa mga bayan. Takot na takot ang mga tao at akala nila magugunaw na ang mundo. Samantala nakatayo si Bai sa harap ni Tang, habang unti-unti itong inubusan ng dugo. Biglang lumitaw ang tatlong kaluluwa ng Dark Prince at balak nilang sakupin si Tang. Nagpasya si Bai na makipagkasundo. Sinabi niya na kung bibitawan ng prinsipe si Tang, ibibigay niya ang kanyang katawan at hindi inalalaban. Umiyak si Tang dahil ayaw niyang magsakripisyo ang kanyang guro. Pero kalmado si Bai. Ipinaliwanag niya na ito lang ang paraan. Pumayag ang prinsipe at sinubukan ng dalawang kaluluwa na pumasok sa katawan ni Bai, pero biglang hinawakan niya ang mga ito at nangakong dudurugin sila. Natakot ang prinsipe at sinabing ang huling kaluluwa niya ay sisira kay Tang. Pero may tiwala si Bai sa kanyang estudyante at naniniwalang kaya nitong talunin ang huling kaluluwa habang siya ang dudurog sa dalawa. Nagsimulang kabahan ng prinsipe at nang pigay ni Bai ang mga kaluluwa, sumabog ang mga ito. Nakalaya si Tang at winasak ang huling kaluluwa. Nagkaroon ng napakalaking pagsabog at tuluyan ng natalo ang Dark Prince. Nailigtas ni Bai ang kanyang estudyante at naiprotektahan siya. Nagpasalamat si Tang, pero kailangan pa niyang makabawi. Dinala siya ni Bai palabas sa bagong portal, nagsimula ng magiba at bumagsak ang kastilyo. Kinausap ni Bai ang Flaming Skull para humanap ng paraan para pigilan ito. Pero ipinaliwanag nitong wala ng paraan at tiyak na babagsak ang kastilyo sa lupa. Nakatakas si Bai at ang mga babae. Pero ang kastilyo ay nagliliyab na at bumabagsak patungo sa syudad. Sinubukan ni Shu at ng iba pang pinuno na pigilan ng sakuna. Pero sobrang laki nito. Sa huli nagpasya si Bai na siya na mismo ang kikilos. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan at lumipad papunta sa nagliliyab na kastilyo. Tinawag niya ang lahat ng kanyang sui at sinimulang higupin ang buong kastilyo at ang enerhiya nito. Nagulat ang lahat sa hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Matapos ang ilang segundo nakain niya ang buong kastilyo at luminaw ang kalangitan. Nagsaya ang mga tao sa syudad dahil hindi sila makapaniwalang nailigtas sila. Pati ang iba ay namangha sa kakayahan ni Bai na sumipsip ng ganoong kalaking enerhiya. Lumipas ang ilang araw at gumaling si Tang sa kanyang higaan. Nagising siya at sinalubong ng iba pang mga babae. Masaya siya na bumalik na ang lahat sa normal. Samantala sinusubukan ni Bai na alamin pa ang sikreto ng sinaunang Flaming Skull para maging mas makapangyarihan pa. Wala mang lahat ng sagot, ang Skull tutulong pa rin ito kay Bai. Pero muling naiwan si Bai na walang kasiguraduhan at magpapatuloy siyang maghanap. Sa kabilang dako makikita natin na hindi rin payapa ang kaharian ng mga halimaw. Ang Plant Lady ay nagtatrabaho pala para sa half-brother ni Sue na bagong Monster King. Siya ang pumalit sa kanilang ama at may masasamang plano laban sa kanyang nakatandang kapatid na si Sue. Malinaw na isang bagong pakikipagsapalaran ang naghihintay kina Bai at sa kanyang mga kasama. Pagtatapos, salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Anime Saga page at i-click ang bell icon para makakuha ng mga bagong anime recap.